Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Chubs at shoutout kay Renal. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tingnan mo, ano ang hitsura ng biglaang kawal na ito? Tinuro ng matanda ang harapan. Dahil sa biglaang pagpasok ng mahigit 10,000 kabalyerya, ang mga lalaking nakaitim, na may ganap na kalamangan, ay ganap na nalilito sa oras na ito. Hindi man masasabing matatalo sila, wala itong kinalaman sa pagkatalo, pero kitang-kita na nandito ang mga tropang frontline. Ang labanan ay lubhang magulo at mahirap. Sa pananaw ng commander, halatang imposibleng patatagin sandali ang sitwasyon. Naging matagumpay ang taktika ng kalaban, parang matalim na kutsilyo, diretsyong pinuputol ang kamay na gusto nilang hulihin. Nang marinig ang mga paliwanag na ito, ang matanda ay tumango bilang kasiyahan. Ang pinakamahalagang bagay para sa isang tao ay ang maglakas loob na aminin ang kanyang mga pagkakamali at pagtibayin ang kahusayan ng iba. Nakagawa ka ng isang mahusay na trabaho sa bagay na ito. Very well, it is true. Para na tayong malaking lambat, tinatakpan ang mga kalaban natin para wala na silang matakasan. Ngunit ang aming mga kaaway, na walang matakasan, ay iniunat ang kanilang mga punyal at sinubukang putulin ang aming mga lambat, kaya ano ang dapat naming gawin? Sumimangot ang espesyal na sugo, nag-iisip ng mabuti. Alisin mo itong punyal. Muling tumango ang matanda. Oo, kailangan nating tanggalin ang kanyang punyal, upang hindi masira ang ating lambat, ngunit sa tingin mo paano ito matatanggal? Marami tayong tao, at siguradong kukunin natin. Ngunit sa gitna ng pag-uusig, hindi maiiwasan na sa santukan sa kalaban, hindi sinasadyang malantad ang matalas na talam, at direktang maputol ang lambat. Ibinaba ng espesyal na sugo ang kanyang ulo, hinihiling ko rin sa mga matatanda na ipahayag ito ng malinaw. Ang kalikasan ay upang patalasin ang matalim na gilid. Mayroon kaming isang malaking bilang ng mga tao, at wala kaming takot sa lahat. Sa makatuwid, hindi na kailangang kabahan o magmadali. Kailangan lamang nating pagsamahin ang ating mga umiiral na mga pakinabang, dahan daw ang pagod ang mga ito, at dahan daw ang lumaban. Sa ganitong paraan, hindi tayo mawawalan ng pakiramdam ng proporsyon dahil dito, at hindi tayo magpapakita ng anumang mga pagkukulang, upang ang isang matalas na talam na ito ay makakaunawa. Nang marinig ang mga salitang ito, ang espesyal na sugo ay nagmamadaling ibinaba ang kanyang ulo, ang matanda ay matalino, ang subordinate na ito ay tinuruan. Ang mga salita ng matanda ay gumising sa kanya at nilinaw sa kanya na talagang hindi siya dapat kabahan sa lokal na kaguluhan, o kahit na magpakilos ng mga tropa. Sa ganitong paraan, ang kaguluhan ay magdaragdag lamang sa kaguluhan, nang sa gayon ay hindi mo magagarantiyahan ang iyong sariling mga pakinabang, at maaari ka pang mawala ng kaunti sa gulat, at sa wakas ay mawawala ang lahat. Talagang matapang ang kalaban, at gumagawa din sila ng mga mapanganib na galaw, na napakalakas, ngunit ang bagay na ito ay talagang isang tigre ng papel, at wala silang kakayahang magdulot ng malaking banta sa kanilang sarili. Hanggat lumipas ang kanilang opens iba, ang grupong ito ng mga tao ay mapapaligiran nila sa malaot madali, at haantong sa isang kalunos-lunos na wakas. Ngayong naiintindihan mo na, humayo ka at utusan ang labanan. Oo, pag-alis mula sa mga matatanda, ang sugo ay nagmamadaling bumalik sa larangan ng digmaan. Napakasimple rin ng kanyang susunod na utos, iyon ay, i-maintain ang orihinal na kaayusan, naka-offensive pa rin ang tropa, at naka-standby ang ibang ministries anumang oras, at kung may battle damage sa frontline, maaari silang makabawi kaagad. Tulad ng para sa iba, ang lahat ay nananatiling naka-standby. 10,000 kabalyerya ay napakatalas. Matapos masira ang pagkubkob ng kaaway, nagbukas sila ng espasyo at muling sumama.
Sa orihinal na tropa, nagtulungan ang lahat upang muling magsama-sama sa mas malaki at mas maayos na hukbo. Ang pag-asa sa pag-andar ng mga kuta at trenches, sa ilang sandali, hindi inaasahang nalabanan nito ang lahat ng pangharap na pag-atake ng biglaan. Napakagaling talaga ng cavalry regiment na ito. Sa totoo lang, pagkatapos mag-away buong hapon, akala ko matagal na silang mag-collapse, pero ngayon ay nananatili pa rin sila sa frontline. Ito ay fucking fierce. Hinahangaan kita. Hinahangaan ko rin ito. Ang mga nanonood sa may gate ng lungsod ay nag-aatubili na umalis kahit na malapit ng maghapunan sa gabi. May mga waiter pa nga mula sa mga restaurant sa field na personal na nagdala ng pagkain sa kanila, para lang masiyahan ang mga taong ito na nanonood on the spot desir. Ito ay kahanga-hanga. Ito ay talagang isang kahanga-hangang labanan, at ang momentum ay sapat na kahanga-hanga upang pakuluan ang dugo ng mga tao. Sa makatuwid, kahit na sila ay gutom o nauuhaw, walang sino man sa kanila ang gustong umalis sa oras na ito, natatakot sila na hindi nila sinasadyang makaligtaan ang isang magandang sandali. Sa sandaling ito, sa ibang lugar sa isang lugar, si Han Sanchen, na hindi nagpakita sa lahat ng oras na ito, ay marahan na tumayo. Tumangala siya sa larangan ng digmaan, na nagpapakita ng isang napaka-confident na ngiti. Sa kabutihang palad, ang lahat ay ayon sa plano. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, malumanay na umatras si Han Sanchen, muling itinago ang kanyang anyo. Bagaman sa orihinal na plano, sinadya ni Han Sanchen na itago ang huling kabalyerya hanggat kaya niya, ngunit sa katunayan ito ay isang high-end na ideya lamang ni Han Sanchen. Panaginip lang, yun lang. Sa katunayan, alam niya na hindi may itatago ang bilang ng grupong ito ng mga tao. Kaya naman, tiyak ang exposure, kaya naman umaasa siyang itago ang numero bago ang laban, ngunit pagkatapos ng labanan, ibinigay niya ang lahat ng tropa kay Scar para magutos. Kitang-kita rin ang layunin. Ibig sabihin, mula noon, alam ni Han Sanchen na hindi niya may tatago ang sikretong ito. Sa makatuwid, kung ang tropa ay ibibigay kay Scar, ang lahat ay natural na hahawakan ni Scar sa kalooban. Kung handa siyang barilin silang lahat ng sabay-sabay, o kung ano paman, ay kalayaan niya. Gayunpaman, ang pagbubunyag ng isang card ay hindi nangangahulugan na si Han Sanchen ay walang mapagpipiliang ihayag, ngunit mayroon siyang iba pang mga card. At naniniwala si Han Sanchen na ito ay mga trump card, sapat na upang baguhin ang sitwasyon ng labanan. Mag-away tayo, sana masaya ka. Tinapos ni Han Sanchen ang kanyang pangungusap, kumuha ng isang pitchel ng alak mula sa kanyang baywang, uminom ng isang baso, at nakaramdam ng kaginhawaan saglit. Sa gabi, kumain ka muna ng buo. Pagkatapos ng mga salita, pinaikit ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at mahinang ngumiti. Unti-unting dumarating ang gabi. Sa larangan ng digmaan, ang mga bangkay ay nakatambak na parang bundok. Gaano man katapang ang rehimyento ng mga kabalyerya, gaano man karami ang mga lalaking nakaitim, hindi pa rin mabilang ang nahulog sa ilalim ng malupit na digmaan. Ang itim na hangin ay maaaring kumalat ng dahan-dahan, at sa wakas ay mawala sa hangin, ngunit kahit na, huli pa rin upang mawala, dahil napakaraming patay. Sa gilid ng regiment ng kabalyero, ang mga kakaibang hayop at kabalyerya ay pinatay at nasugatan ng hindi mabilang na beses, ang ilan ay nasugatan, o nahulog sa lupa at hindi na muling bumangon. Sa kabutihang palad, gayunpaman, ang labanan sa wakas ay tumigil saglit. Commander, medyo pagod na ang mga sundalo. Gayunpaman, katatapos lang ng gabi. Naniniwala ako na tiyak na walang balak ang kalaban na pansamantalang itigil ang pakikipaglaban sa atin at muling lumaban pagkaraan ng madaling araw. Oo, sa isang konbensyonal na digmaan, maaaring pabagalin ng dalawang panig ang kanilang opens iba pagkatapos ng dilim, na sanhi ng mga konbensyonal na dahilan tulad ng paningin. Pero iba talaga dito, mas mabangis ang kalaban paggabi. Ang kaiklian ngayon ay hindi hihigit sa isang bahagyang pagsasaayos ng hukbo ng kalaban. Pagkaraan ng ilang sandali, ito ay dapat na isang pag-atake ng kulog. Kamusta ang mga sundalo? 22,000 katao, higit sa 3,000 katao ang namatay sa labanan, at halos 80% sa kanila ay nasugatan. Nang marinig ang numerong ito, kahit na inihanda na niya ang kanyang sarili noon, laking gulat pa rin ni Scar. Malapit nang matapos, bukod dito, mahigit 3,000 katao ang namatay sa labanan. Kaya lang,
Pinipigilan ang sakit sa kanyang puso, sinabi ni Scar, paano ang 3 pang linya? Yung 3 pang linya. Tara, ayos lang, nandito na lahat. Ang sitwasyon sa kabilang 3 panig ay mas malala pa kaysa sa atin. Ayon sa balita ngayon, halos kalahati ng iba pang 3 panig ang namatay sa labanan. Bagamat hindi sila nakaharap ng kasing dami ng tao, wala silang mga kuta at trenches, at sila ay ganap na nasa patag na lupa, charge. Kakayanin nila ito nang hindi nalilibyugan, pero alam mo rin na kapag ang mga kabalyero ay nalilito. Oo, kitang-kita ang resulta. Kung ang kabayo ay natitised, paanong hindi seryoso ang kahihinatnan? Commander, ayon sa kasalukuyang sitwasyon, nag-aalala ako. Nag-aalala ka na hindi ka makakarating sa gabi, di ba? Tumango ang nasasakupan. Ang pag-atake ng kaaway sa gabi ay magiging mas mabangis, at ang mga sundalo ay lumalaban sa buong hapon. Sila ay pagod at nasawi, at tiyak na mahirap mabuhay ngayong gabi. Oo, antong hininga si Scar, kahit na ano, kahit mamatay ka, hanggang kailan ka magtatagal, hanggang kailan mo mabibilang. Malinaw. Ipaalam sa lahat, agad na mag-set up ng isang array at maghanda upang matugunan ang kalaban. Oo, umalis ang mga nasasakupan, at pagkaraan ng ilang sandali, muling sumakay ang mga tropa sa kanilang mga kabayo. At ang iba pang 3 panig ay halos kapareho ng panig na ito. Pagkatapos ng maikling pagsasaayos, isang grupo ng mga may kapansanan at sugatang sundalo ang tumayo na nagngangalit ang kanilang mga ngipin at atubiling muling nagsama-sama. Nanguna si Scar, nakasakay sa kakaibang halimaw sa harap ng formation, maringal at nangingibabaw. Bigla niyang itinaas ang sibat sa kanyang kamay, mga kapatid, natatakot ba kayo sa kamatayan? Huwag kang matakot. Okay, member ka talaga ng Polar Bear Legion ko. Noong ibagsak natin ang Chanmo Fort, akala natin darating ang araw na ito. Ngayon, dumating na. Let's settle the old and new grudges with them, how about it? Mabuti. Okay, ako ang Commander-in-Chief, mauna na ako, sumunod ka sa akin kung hindi ka natatakot sa kamatayan. Nang bumagsak ang mga salita, direktang binitawan ni Scar ang posisyon, sinampal ang kakaibang hayop, at ginawang opensa ang depensa. Singilin. Patayin. Umungol si Scar, may hawak na baril at direktang umatake sa posisyon ng kalaban. Patayin. Sa likod nila, mahigit 10,000 Polar Bear Cavalry ang walang pakialam, at sinundan ito ng malapitan na may dugong mga mata. Ano? Cavalry, naglunsad ng singil ang regiment ng kabalyerya. Sila, nagdedepensa sila, inabandona ang kanilang posisyon at naglulunsad ng kaso, sila ba ay, bobo ba sila? Hindi. Huminga ng malalim si City Lord Luo, ipinikit ang kanyang mga mata, at bahagyang tumulo ang isang lumang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ang mga miyembro ng Polar Bear Legion ay hindi tanga, mas naiintindihan nila ang kahalagahan ng mga posisyon kaysa sino man sa inyo. Gayunpaman, mas alam din nila kaysa sa iyo na hindi sila makakaligtas, at hindi sila magtatagal, kaya naniningil sila upang wakasan ang kanilang buhay. Ito ay isang mandirigma. Ano? Nang marinig ito, ang lahat ay tulala na nakatingin sa larangan ng digmaan. Nang makita ang grupo ng mga figure na umaalis ng walang pag-aalinlangan, maraming mga tao ang puno ng pagkabigla. Hindi na mamalayan, namuo ang hamog sa kanilang mga mata, ito ay mga luhang pumapatak, ang mga figurang iyon ay natural na mas lumalabo sa kanilang mga mata, ngunit sa kanilang mga puso, ang mga figurang iyon ay mas malalim na naaninag. Nang marinig ang sigaw ng pagpatay mula sa harapan, bahagyang lumingon si Hyjin, na nasa malayong kanluran. Bagamat madilim na, ang mga ilaw sa Yetian City ay napakaliwanag, at ang mga nanunood sa kaguluhan ay laging may sariling paraan upang makita ang larangan ng digmaan hanggat maaari, kaya sa mga dim light na ito, halos nakikita ni Hyjin ang ginagawa ni Scar. Binalik niya ang tingin sa kabalyeryang nakapila sa likuran niya. Mga kapatid, naglunsad ng countercharge ang mga kapatid sa harap, ano ang dapat nating gawin? Damn it, I can't live anyway, so I did it with them. Tama, bagamat ang mga lalaking nakaitim na ito ay hindi mula sa Demon Fortress, lahat sila ay iisa ang lahi. May sama ng loob tayo sa kanila. Ang pagpatay sa isa ay hindi kawalan, ang pagpatay sa dalawa ay isang tubo. Lumaban sa kanila, tuyo. Sa likod nila,
Lahat ay umungol ng galit, at ang kanilang moral ay napakataas. Okay, tumango si Hyjin, ang background ko, napakalinaw mo rin, dati akong miyembro nila. Alam ko ang kanilang mga gawa, at alam ko rin ang kanilang mga kasalanan. Siyempre, kasalanan ko rin ito. Alam ko rin na na-promote ako ng leader bilang deputy leader, at medyo ayaw din sa akin ng lahat dahil sa past ko, although hindi mo sinasabi. Paano ito? Binunot ni Hyjin ang kanyang sibat. Ngayon, ginagamit ni Hyjin ang kanyang katawan bilang isang demanda, ginagamit ang dugo bilang ebidensya, para alisin ang kanyang mga kasalanan, at para patunayan sa kanyang mga kapatid at pinuno na ako, si Hyjin, miyembro ako ng Polar Bear Legion. Deputy Commander, ikaw, nandyan ang lahat, makinig sa mga utos ko. Sa isang iglap ay sinubo ni Hyjin ang kanyang sibat. Oo, sa likod nila, diretsyong kinuyam ng lahat ang kanilang mga bakal na baril. Ngayon, maaaring tapos na ang kapatiran sa pagitan mo at sa akin, ngunit sa underworld sa hinaharap, ipagpapatuloy natin ang ating kabutihan. Sumunod ka sa akin para pumatay. Patayin. Libu-libong tropa ang sumulpot, at ang mga tropa na kabilang sa Hyjin ay naglunsad din ng countercharge sa parehong oras. Ang mga tunog sa magkabilang panig ay nakakagulat na pare-pareho, ngunit ang kaaway sa tapat niya ay hindi pa gumagalaw. Naunawaan din ni Pei Yuan ang ibig sabihin nito. Hindi niya tiningnan ang dalawang panig na iyon, ngunit tumingin sa gilid ni Pei Mo, Senior Brother Silly, ang lahat ng pag-asa ng pamilya Pei natin ay nakalagay sa ating dalawa, at ako, kasama ang aking pagkatao, ay dapat maningil sa kanila. Sana ay huwag kang magmadaling sumama sa akin. Tumakas ka kung kaya mo. Kailangan ka ng pamilya Pei, at kailangan din ng master ng isang alagad na magiging anak sa kanya at mag-aalaga sa kanya. Hoy, humahakbang muna si Pei Yuan. Matapos mahulog ang mga salita, hindi na nagsalita si Pei Yuan, at direktang kinuha ang lalaki at sinisingil. Patayin! Patayin! Nagkita ang tatlong partido, at si Pei Mo na lang ang natira. Bahagyang ngumiti siya. Pei Yuan, dapat ay mababa ang tingin mo sa akin, di ba? Alam mo naman ang pagkatao ko. Sa pagsasalita nito, siya mismo ay napangiti na nahihiya, ngunit sa sumunod na segundo, biglang naging matatag ang kanyang mga mata. Ano pa ang hinihintay natin? Puntahan mo ako, patayin. Biglang bumaliktad ang sitwasyon. Ang Polar Bear Cavalry Legion, na napapaligiran sa lahat ng panig, ay sama-samang nag-counterattack ng sama-sama. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!